Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag itong abusadong deklarasyon ng chairperson ng komitiba sa Committee on Justice ng House of Representatives, itong si itinago ko ang asawa ko na may kasong rape dahil may warrant of arrest at hindi siya dapat makulong. Itong tinatawag nating si Luistro ng Batangas, no? Si Speaker. Mayroon tayong flood control dahil kay Speaker. Mayroon tayong maleta dahil kay Speaker. Yan po si Luistro, itinago ko ang asawa ko dahil may warrant of arrest sa kasong rape. Sabi niya, dahil atat na atat siya, no, na hindi niya mapapa-attend at hindi niya mapipilit na ipa-ambush sa loob ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte para ipahiya, para mag-fishing expedition dahil wala silang ebidensya sa kanilang mga ibinabato laban sa Vice Presidente. Aba, nagbabala siya kahapon itong parang lokaret, no? Parang hindi abogado. Kagaya din ni Claire Castro, sabi niya, ipapakontempt ko ang mga resource persons na hindi mag-cooperate para ilabas ang mga bank records ni Sara Duterte at kulang na lang sabihin niya, ipapasarado ko pati mga bangko nyo. Tarantado. Ang korte lang po ang pwedeng mag-utos na magkaroon ng waiver at ipatupad ang pag-override o pagpapawalang bisa sa bank secrecy law. Hindi si Luistro. Even the Senate, no? The Senate needs to consider sapagkat mayroon po yung requirement, no? Na kailangan po ang bank secrecy law ay may court order na magpapawalang bisa dahil may mga grounds yan, no? May mga basis kung paano ito ma-apply. Definitely hindi itong si Locaret na parang Locaret na si Luistro. Hindi siya korte. Even na umakyat pa sa Senado, hindi ganoon kadali po magpalabas ng subpoena doses tecum. O bagamat ang korte, ang Senado ay parang korte sa impeachment, pero mayroon ka pong i-consider dahil batas po yun sa ilalim ng batas natin, ang korte lang po ang may karapatan. Regular court, mga kababayan, Regional Trial Court, Court of Appeals, Supreme Court, ang pwedeng mag-utos hinggil po sa mga ganitong usapin, no? Lalo na ang kapulungan sa House of Representatives o sino man, including itong si itinago kong asawa ko dahil may warrant of arrest sa kasong rape na si Luistro ng Committee on Justice, no? Dapat Committee on Injustice ang tawag dyan sa komitiba niya, no? Dahil tinitwist niya, binabaluktot niya at pinipilit-pit niya ang katotohanan at ang hustisya, no? Abusado itong kulukoy na si Luistro, no? May katapusan din po ito. Pero unahin po natin yung mahalagang pagbibigay ng punto. Una, hindi po sa umiiwas si Vice President Sara Duterte kung bakit po siya nagsumite ng tinatawag na reply ad cotellam. Ang ibig sabihin po yan with precaution na hindi nila binibitawan ang kanilang karapatan na questionin ang legitimacy at jurisdiction nito ng mga proceedings dyan sa komitiba ni itinago kong asawa ko dahil may warrant of arrest sa kasong rape na si Luistro, no? Kailangan pong malinaw yan na kung sakasakaling manindigan ang legal defense team ni Vice President Sara Duterte na sasabihin nila na nag-aabuso, lagpas sa kapangyarihan at wala sa otoridad ng Committee on Justice at ng House of Representatives, itong pinaggagawa nila, pwedeng tumakbo, umakyat sa Korte Suprema ang legal defense team ni Vice President Sara Duterte. Yan pong ibig sabihin ng reply ad cotellam, with caution, no? May pag-iingat at may reservation. Kaya po galit na galit itong mga alipuris ni Tambaluslos, no? Attack dog to Rottweiler to, Rottweiler and Bulldog. Isa sa mga Bulldog at Rottweiler ni Tambaluslos itong si Luistro, mga kababayan. Dahil kay Speaker may malita tayo, dahil kay Speaker dumaming maleta natin.
Yan po si Speaker, no? Si Luistro, mga kababayan. At makikita naman po natin ang plano nila ay pilitin si Vice President Sara Duterte na mag-attend. And then aambushin nila ng kung ano-anong mga kabulastugan. At syempre, parang pumasok ka doon sa kwadra ng mga leon na alam mo namang lalapain ka nila at hindi ka makakakilos ng maayos dahil kontrolado nila pati mga rules doon. Ba't ka pa pupunta doon? May numero naman sila, sinasabi nila na kaya nilang ipa-impeach si Sara Duterte, di antayin mo sa Senado. Doon na ang latag ng mga pagtatala at paglalatag ng mga counter-narratives, counter-information, evidence among others. Tama yon. Pero syempre, iba pang usapin ang karapatan ni Vice President Sara Duterte na umakyat sa korte upang i-question itong abusado, wala sa kapangyarihan at lagpas sa otoridad na pinaggagawa nitong itinago kong asawa ko dahil may warrant of arrest sa kasong rape na si Luistro dahil kay Speaker. Dapat kutyain ito, no? Pupunta yan sa Korte Suprema sapagkat hindi si Luistro, hindi si Tambaloslos, hindi si Marcos ang pwedeng makapagpasuspend o i-override ang tinatawag na bank secrecy law. And that law applies to all, not only to Sara Duterte. It applies also kay malitagang Luistro, no? Kung gusto mo, unahin mo sarili mo. Mag-waiver ka. Ilabas mo ang mga bank transactions mo in the last 3 years. In and out of your bank accounts. At ideklara mo anong mga accounts ang hawak mo. Okay? At ng asawa mo. Kung totoo ka at sincero kasi sinasabi mo, na pipigain mo at pipilit-pitin mo si Sara Duterte para maglabas ng kanyang sariling bank accounts. Hindi mo nga magawa sa sarili mo. So ang punto diyan, wala sa kapangyarihan, wala sa otoridad ng Kongreso o ni Luistro lalo na i-bend the law, no? Pilit-pitin at ipitin ang batas on bank secrecy law. Hindi dahil yung may iwas o may itinatago si Sara Duterte, kundi yan ang batas. Di ba ba? Kagaya din po nung nakaraan na ibinasura ang basura nila at baloktot na impeachment complaints ng Korte Suprema kasi yan ang batas. Dapat may due process of law, dapat ino-observe ang karapatan ng inaakusahan at dapat mayroong equal protection of law bago mo gawin ang isamang mekanismo o isang proseso ng batas. Dapat alam yan ni Luistro sana pero nag-abogado lang to, parang hindi nag-aral ng batas para sa katarungan at para sa batas, kundi para butasin ng batas, ikutan ng batas. Parang gano'n ang ginagawa ni Luistro. Kaya wala po sa kanilang otoridad ang sinasabi niya na ipapakulong niya ang mga bank managers o yung mga account head o kung sino man na mga bank officers dahil pag ginawa niya yan, di lahat ng mga bangko ngayon, magpipetisyon yan sa Korte Suprema para magkaroon ng injunction at TRO laban kay Luistro, kay Tambaloslos, sa House of Representatives na hindi nila pwedeng i-bend the law, butasin at ikutan at pilit-pitin ang batas on the bank secrecy law. At malamang, pati ang kanyang mga kasama dyan, ang mga sindikato na alipuris ni Marcos at Romualdez, magre-react dyan kay Luistro, o bakit mo yan pinapakialaman? Sasabog yan sa pagmumukha natin. Ang taktika niya ni Luistro, papupuntahin niya yung mga bank managers o mga bank officials ng mga bank deposit accounts kung saan ang bangko na ina-allege nila kay Sara Duterte, then ipapapilit nilang ipalabas ang mga bank deposits and history of accounts. Siyempre, hindi yun papayagan kasi may bank secrecy law yun. Tapos, iipitin nila kagaya ng ginawa nila sa amin ni Ma'am Lorraine Maribadoy. Ipinakulong kami, nag-cite sila in contempt. Tapos, yun ang gagawin upang matakot itong mga bank officials na ito. Pero hindi dapat tayo matakot dyan. Ang matatakot dapat siya, itong tarantadong si Luistro dahil siya ang lumalabag sa batas. Sila ang namimilitpit at bumubutas at bumabaloktot sa batas. May korte pa po, tatakbo yan sa korte. May mga abogado din po yung mga bank officials na ito.
Hindi pa po trial ito Ang karapatan lang at obligasyon ni Luistro at ng kanyang komitiba is to accept and hear yung available evidence and available na mga affidavit o mga deklarasyon. I-process nila, tingnan nila yon. Pero yung mag-require ka ng parang trial in the guise of investigation, hindi po riyan pwede kasi pinapangunahan mo ang otoridad ng Senado, hindi pa nga ninyo na-aprobahan at napagbutuhan kung mayroon kayong numero, 1/3, mga 108 signatories ng mga kongresista upang ipa-impeach si Sara Duterte at ipatransmit ang articles of impeachment paakyat po sa Senado. At doon po ang trial kapag na-convene na ang Senado bilang impeachment court. Wala pa, hindi nila karapatan yan. Ultra vires ang tawag dyan, wala sa otoridad nila yan. Of course, matatalino po itong mga abogado nila Sara Duterte. Magagaling po at may karanasan sila dyan. They know how to do things about this and they know what to do regarding this. Tingnan natin kasi mas maganda nga na nabubunyag natin na parang maghuramentado at parang sisisa sa nobela na No Limit Ang Iri, itong mga akto ngayon ni Luistro, no? Dahil desperada na Nagiging parang lukarit. Nasaan na si Crispin? Nasaan si Basilio? Kulang na lang sabihin niya. Nasaan si Sara Duterte? Ano nangyayari kay Sara Duterte? Ganon po. Ganon po ang ginagawa ni itinago ko ang asawa ko dahil may warrant of arrest sa kasong rape na si Luistro. Speaker. Dahil kay speaker may mga maleta tayo. May mga maleta daw sila. So bantayan po natin Pangalawang punto ito. Maliban sa walang otoridad, abusado at lagpas sa kanyang kapangyarihan at sa kanilang otoridad bilang komitiba, itong ginagawa ni Luistro, pagpapakita po ito na wala silang hawak na ebidensya. Because if they have the information already, hindi mo gagamitin ang ganitong high-handed, abusado at tarantado na approach that will expose you to be abusing authority because you do not have any evidence at all to prove na may mga ill-gotten wealth si Sara Duterte. Nag-cam-cam siya ng mga malakihang amount ng mga pera at itinago niya. Kung mayroon ka niyan, hindi ibig sabihin, o sino man nag-aakusa, ilabas nyo bilang proof of matter of evidence at the level of presentation of complaints. O bakit ngayon naghahanap kayo? Kaya gusto nyong i-ambush si Sara Duterte? Meaning, simple lang, wala kayong hawak na totoong ebidensya. Yun ang sinasabi ni Sara Duterte. Gagamitin niyo pa ako, according kay Vice President Sara Duterte, gagamitin pa nila siya para mag-fishing expedition, maghanap at butasan nila ang kanya mga pahayag at salaysay at pipilit-pitin nila, aambusin nila siya doon sa loob ng Kongreso para makakuha sila ng sapat na ebidensya nila bago nila ipasa ang impeachment declaration against the Vice President. Di kalokohan. Gusto nyo palang ipa-impeach, wala pala kayong ebidensya. Tarantado ka ba?